Kumpara sa mga nakalipas na taon, mas mabilis ang usad ng andas ng itim na Nazareno sa traslasyon ngayong taon. Sa nakalipas na halos 2 dekada, pinakamatagal ang traslasyon noong 2012, 2017 at 2018 na inabot ng 22 oras. Pinakamabilis naman noong 2007 na inabot lang ng 9 na oras. Pero gaano man katagal ang traslasyon, di yan alintana ng mga deboto ng Poon na mahigit 400 taon na ang tanda. Tunghayan sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Noon pa man, isa sa pinakakilalang religious event sa buong mundo, ang traslasyon ng Poon ng Itim na Nazareno. Pero ang debosyon ng milyong-milyong namamanata na naniniwala sa mapaghimalang Poon, tila lalo pang sumisidhi. Di nakataka-taka, lalo't ang Pilipinas ang isa sa iilang Kristiyanong bansa sa Asya na halos 80% ng populasyon ay mga Katoliko. Ang imahe ng Poong Nazareno mahigit 400 taon na ang tanda. Nagmula pa ito sa Mexico at dumating ito sa Pilipinas noong 1606. Una itong inilagak sa simbahan sa Bagong Bayan o ang kasalukuyang Luneta. Inilipat ito sa simbahan ng mga Recoletos sa Intramuros bago ito dinala sa kasalukuyan nitong tahanan sa Quiapo Church. Traslasyon ang tawag sa pagunita ng paglipat ng Poong Nazareno mula Intramuros patungo sa Quiapo Church noong 1700s. Pero sa paglipas sa mga dekada, ang mga dumadalo sa traslasyon, tila parami ng parami. Nang huling gawin ang traslasyon noong taong 2020, tinatayangang 3 milyong deboto ang dumalo. Pero hindi lang sa Metro Manila, ipinamalas ang masidhing debosyon sa Nazareno dahil nagdaraos din ang prosesyon ng Poon sa iba't ibang probinsya. 3 taong nahinto ang traslasyon dahil sa pandemya. At sa muling pagbabalik nito ngayong taon, pinakita ng mga mananampalataya na ang kanilang debosyon hindi kumupas sa kabila ng mga pagsubok. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.